Hi Earl! Yeah, so andito tayo ngayon sa 4th night ng wake ni Manay Lolit. So, take us back dun sa first time mong nakilala si Manay Lolit. 90s. Kasi nag-theater kasi ako noon sa UP before ako napunta sa showbiz. Pero nung nag-start ako sa showbiz, wala akong manager, wala, basta sabak lang, ganyan. So every time may magtatanong sa akin, may mag-offer, yung mga kaibigan ko din sa Tropang Trumpo, yung mga writers namin, sila yung parang sa kanila ako humihingi ng advice, parang paano pwede ko sinimilin dito? So, siguro nakulitan na sila sa akin. Dumating yung point na, kumuha ka na ng Manager. Hindi ko parang hindi ako komportable sa gano'n. Oo, kasi parang exclusive, tapos siya may dikta in a way. Tapos eventually, yung medyo nahihirap. Sumubok ako actually, may ibang nag-manage sa akin. Pero hindi kami nagtagal. Tapos back to yung ako na lang nag-save. Ano ba yung nangyari nun? Kasi yung isa sa mga close ko dati sa Channel 5, si Jake Tordesillas. Kasi ano din siya parang may creative head dyan, tama si Jake. For a while, tinulungan na ako na parang siya yung nagmamanage sa akin. Tapos eventually, sabi niya sa akin, pakilala na lang kita kay Nanay Lolit. Kay Nanay Lolit ka nilang magpa-manage. Naku, yung natatakot ako doon. Kasi yung 90s, bata pa ako, parang nakatatak na. Hindi. Tapos eventually, nag-offer yung Regal, in-offeran ako ng contract. So sabi ko, shit, hindi ko na alam kung paano makipag-usap sa mga ganito. So sabi ko, sige na nga, Jake, ipag-meet mo kami ni Nanay Lolit. Tapos yun, nag-set up sinet up yung meeting dito. Tapos usap kami, sandali lang, mabilis lang siya kausap. Sabi ko, sige, okay. Tapos yun na, siya na yung, I think 1990. Mga 1996 siguro yan. So paano yung naging pag-uusap nyo? Parang, what was she like back then? Kasi ano pa lang siya nun, parang 40s. Kahit na 40s pa lang siya, parang nanay na yung dating. Wala kaming contract or basta ganito yung percentage. Pero yung hindi siya yung nasa na yung porsyento ko, hindi siya ganun klase manager para ikaw bahala ako. Kumbaga konsensya ko na kung bibigyan mo yung porsyento. Parang trust basis. Yeah. So ayun, ano siya, hindi lang siya yung nagmamanage para binibigyan ka din ng hindi lang yung career mo, yung life advice, ngayon sabi nila. Ano yung pinaka masasabi mong napamana sa'yo na best life advice ni Nay Lolit? Kasi kami ni Nanay nung dumating yung time, hindi na kami nagkikita through tao. Kasi taga-Cavite ako. So, parang, tapos pala kasi, nung mga early 2000, nasa GMA kasi ako dati. Tapos biglang kinuha ko ng ABS. Actually, nung kinuha ko ng ABS, pinaalam ko kay Nanay. Kasi GMA si Nanay. Nanay, siya actually yung nag-ano sa akin na sige, lumipat ka doon, parang hindi kita parang hindi kita maano na muna dito sa GMA. Baka mas okay pa lumipat ka doon. So nung lumipat ako sa ABS, mas naging bihira na kaming
nag-communicate dahil nasa ibang network kami. Pero siya pa rin yung pinapakausap ko sa mga tao. Tapos, ayun, basta ano niya, yung tratuhin mo yung mga tao na maayos. Yun yung isa sa mga natutunan ko. Palagi niya sinasabi na payo. Kailan kayo huling nakapag-communicate kahit hindi kahit per text lang, no? Actually, phone call. Hindi, kasi nga, nung nasa ABS na nga ako, after ilang years, parang, yun na nga, hindi na kami halos nagko-communicate. Kinausap, parang yung manager ko pa ba si Nanay Loli? Parang may time na gano'n. Kaya I called her up, sabi ko, Nay, pwede ba kita pupuntahan? Usap. Sabi, sure, punta ka sa may isang restaurant na pinupunta niya ako. Sabi ko, anong sa akin? Sabi ko, Nay, papapaalam na po ako sa inyo. Kasi parang medyo di na din ako masyadong active kasi doon sa show. Sa showbiz. So sabi ko, papaalam na ako sa inyo kung okay lang. Try ko humanap ng ibang manager or I'll manage na lang myself. Sabi ko, oh sure, no problem. Walang problema. Ayun, ganun. I think yung huli naming usap and matagal na yun, hindi ko na matandaan. Decades na ba? Dekada na, hindi naman. Couple of years ba? 25? Siguro, close to 10. Yeah. Ano yung meron ka bang, parang gusto mong sabihin sa kanya na hindi mo nasabi kasi nga she passed on na? Gusto ko lang sabihin sa kanya na salamat din sa mga payong binigay mo sa akin, saka sa yung pinagtatanggol mo ako nung ikaw pa yung manager ko. Medyo matigas kasi din ang ulo ko. Ayun, so salamat at tinanggap mo ako bilang alaga mo. Hindi ko yun nga, kagaya ng sabi ko nung nag-start ako, hindi ako komportable talaga sa mga ganun. Pero nung inalagaan ako ni Nanay Loli, parang kahit paano naging smooth naman. Yeah. So, last question na lang. Ano yung, nga ngayon, pinagkakaabalahan mo ngayon? Bake ako. Bake? As in, anong binibake mo? Marami. Cake. So, wala kang specialty na But may bakery ka na home-based? Or you just like... May mga order, pero... may pa. Mas na secret muna. Wow, may lolo. Sige. Thank you, Earl.